Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mainit at papagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ito po ang programang Global na Tayo. Ang Radyo Pilipinas World Service ay ang digital online platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan o ahensya sa ilalim ng Presidential Communications Office o PCO. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa mga oras nito sa ating Master Control, of course, sila Miss Susan Aizon, sa ating Wirecast, of course, kasama natin si Hero sa live stream, kasama naman natin ngayon si Erwin Peñano, and of course, ang ating producer, si Miss Stephanie Vicente. Katuwang pa rin ang kanyang laging kasama at laging kaakibat, laging katabi, laging kausap at laging kaututang dila. Walang iba kundi si Mr. Jerome Toledo. Ayan po. Tandaan niyo yung mga pangalan na yan. Stephanie Vicente and Jerome Toledo. Yan. Ang ating duo in crime, partner in crime. Lagi silang magkasama. Hindi mo sila mapaghiwalay. Ano? Alright. At para po sa ating mga nakikinig ngayon at nanonood, ito ha, live tayo ngayon na susubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Ngayon, para po mapanood nyo lahat ng ating mga programa live sa ating Facebook broadcast sa inyong Facebook browser, i-type nyo lamang ang Radyo Pilipinas World Service. At para naman sa ating live audio streaming, napapakinggan din tayo ng live sa ating live audio streaming sa mga oras na ito. Kung kayo may smartphone or Android phone, or kung meron kayong iPhone o yung Apple, pag smartphone, punta kayo sa Google Play. At pagdating nyo sa Google Play, i-type nyo lang doon sa browser, eBox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox, and then PBS Receiver. At kapag nakita nyo na po yung PBS Audio Receiver, install nyo lamang po yan. At pag na-install nyo na at na-download nyo na, makikita nyo na ngayon yung mga tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon, of course, ang RP1, RP2, RP3, FM1, FM2, and of course, ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lang po doon sa Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan nyo na ang mga programa dito sa ating Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. Pero masusubaybayan din po tayo sa ating YouTube channel. Yes, may YouTube channel po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube browser, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service at mapapanood at mapapakinggan nyo na ang mga programa sa Radyo Pilipinas. Parang ano po yan, podcast, kung saan mababalikan nyo, pwede nyo balik-balikan yung mga previous programs natin hanggang sa ating mga current programs. Yan po ang ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. Bago tayo magpatuloy, magbabalik po kami, makalipas muna ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. This time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding. Nung pumasok ako sa TESDA, lumawak pa yung knowledge ko regarding sa bakal. Tapos hindi ko expected na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. This administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling
upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. I'm certain we will not only survive but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Alright, tuloy-tuloy po tayo. Kayo patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa pagbabalik po natin, kasama na po natin sa studio bilang co-anchor natin para sa episode na ito. Madalang ko na siya, paminsan-minsan ko na lang siya makasama dahil hindi ko nga sila mapaghiwalay ni Jerome Toledo, at lagi silang magkasama. Pero hiramin ko muna sandali, Jerome, dito sa ating programa sa Global na tayo. Magandang umaga sa iyo, Stephanie Vicente Toledo. Stephanie Vicente. Magandang araw din sa iyo, kasamang Ray. At magandang araw din sa mga kasama natin dyan sa Master Control. Ayan. At syempre, magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa lahat ng mga platform kung nasan tayo. Yan, okay, sige. Alam kong busy kayo, no? Busy ka, busy si Jerome, busy si Erwin, si Leo, and of course, ang ating mga kasamahan sa Master Control. Pero, medyo huminto yung mundo natin kahapon. No? Medyo nagulantang tayo sa balita kahapon. And this is news globally, hindi lang dito sa Pilipinas. No? Yung pagpanaw ni Pope Francis. No? So, nagulantang tayo dun sa balitang yumao na nga si Pope Francis sa edad na 88 na taong gulang. Ganap na alas 7:35 ng I think gabi sa Vatican. I think hapon dito o anong mga oras dito sa Pilipinas. Pero kinagulat ng marami yan. Alam mo, sa totoo lang, nag-iikot ako nung pauwi, no? Sa isang simbahan, hindi ko nasasabihin kung saan. Nag-iikot ako sa isang simbahan doon. Nagtanong ako. Gusto ko kasi makakuha ng MOS, no? Alam mo kung ilang tao na tanong ko? 5. Magugulat ka, dun sa 5 tinanong ko, alam nyo po ba na pumanaw na si Pope Francis? Alam mo, sagot nila, hindi. Ngayon lang nila nalaman kung di ko pa sinabi. Sabi ko, bakit po? Sabi ko, nasa simbahan tayo, nasa Roman Catholic Church tayo. Kasi yung pala yung mga napagtanungan ko, kagagaling sa trabaho. No? So nag-work sila, so hindi nila alam. Ngayon lang nila nalaman. Pero makikita mo yung facial expression sa mukha nila, naggulat at saka naiiyak, no? But anyway, understandable kung ba't di nila nalaman. Ikaw, anong naramdaman mo nung una mong nalaman? Since pare-pareho nating nalaman kahapon, na pumanaw na. So, ikaw ba, lagi mong nababasa since we are in media, tapos nasa international platform pa tayo, madalas mo ba na-encounter ang mga balita tungkol kay Pope Francis? Bilang isa ako sa mga nag-a-anchor para dun sa ating newscast sa World News in 5. DFA, online, diba? Madalas kong nababasa yung mga balita patungkol kay Pope Francis. At syempre, yung mga latest kasi na balita prior dito sa kanyang pagpanaw ay, kumbaga, regarding dun sa kanyang kalusugan. Kumbaga, parang may ups and downs yung estado ng kalusugan niya lately na yun nga sabi ay hindi maganda and then biglang gaganda hanggang sa nangyari na nga yung nangyari kahapon. Marami kasing nagulat dyan. Maraming nagulat dahil last Easter Sunday lumabas pa siya Lumabas pa siya. Nagpakita pa siya sa mga tao, no? At nagbigay pa siya ng blessing message ng Easter Sunday. So malaking gulat sa karamihan na bigla na lamang siyang pumanaw. Although may sakit na talaga siya kasi meron siyang tinatawag sakit na double pneumonia. No? At saka alam mo ba, nung kabataan pala niyan may part siya ng baga niya na natanggal na, na operahan na kasi nagkaroon na siya ng pneumonia earlier pa nung kabataan niya. So one way of addressing that concern noon is to take a part of his lungs na-infect o may tama ng pneumonia. So tapos nagkaroon siya ngayon at this age na 88,
nagkaroon siya ng double pneumonia, parang nagkapatong-patong na, no? Pero ika nga, sa ngayon the whole Catholic base is ika nga grieving, di ba? At nalulungkot at lahat ng simbahan ngayon dito sa Pilipinas, doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ano, sa pamamagitan ng ating social media platform, kayo man ay nakikinig abroad o kayo man ay nanonood at nakikinig dito locally, magpadala po kayo ng inyong mga mensahe o comments o mention o pagbate. I-post nyo lang, lagay nyo lang doon sa comment section ng ating Facebook Broadcast Live dito sa ating programa at babasahin po natin yan. Ang mga simbahan dito sa Pilipinas ngayon talagang naglalaan ng oras ng misa to commemorate itong pagpanaw ni Pope Francis, no? Makikita mo pag pumasok ka sa simbahan, kagabi lang pagpasok ko ng simbahan ng Antipolo, may picture kagad doon sa altar si Pope Francis. So alam na kagad ng mga nagsisimba kung bakit merong picture doon, maliban na lang doon sa mga hindi pa nakakaalam. Okay? Ikaw, anong memorable ano ang natatandaan mong memorable event ni Pope Francis nung nagtungo na siya dito sa Pilipinas, bumisita na siya sa atin? Medyo kumbaga hardly to remember kasi medyo matagal na rin nun. Pero ang naaalala ko sa kanya at naririnig ko rin, no, dun sa mga nagbigay ng tribute, no, ay kumbaga meron siyang puso para sa lahat, no, lalong-lalo na dun sa mga mahihirap, no. At kasama din 'yan actually dun sa naging kumbaga tribute ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito kay Pope Francis dun sa kanyang message after ngang pumanaw ng Santo Papa. Natatandaan ko kasi na nagpunta siya dito right after nung bagyong Yolanda. Yan. Alright, sige. Samantala, magbibigay daan po ang ating himpilan para sa isang presidential activity, Kilos Pampanguluhan, kung saan naroon po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po sa inauguration ng Balingon Port Expansion Project. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Unabia, Misamis Oriental 1st District Representative Christian Unabia, Balingon Municipal Mayor Eran Umabia, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa akong makita ang sigla, ganda at patuloy na pag-unlad ng Miss Or. Narito kami upang saksihan ang pagbubukas ng mas pinalawak na pantalan ng Balingon. Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, ro-ro ramp, at Port Operations Building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloy ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balingon Port dito sa iyong lalawigan, maging sa karatig probinsya pati. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Ang pantalan ng Balingon ay mahalagang daanan papunta sa Camiguin, na tulad ng Miss Or ay isang napakagandang probinsya rin dahil sa taglay ng mga malakristal na dalampasigan at nakakamanghang tanawin ng mga bulkan. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga tiga Misamis Oriental. Isa lamang po ito sa aming mga proyekto. Ito yung sa aming mga ginagawa upang gawing makabago ang mga pantalan sa ating kapulungan. Nitong nakaraang taon, natapos natin ang pagpapalawak ng passenger terminal building ng pantalan naman ng Batangas. Sa ngayon, ito ay kayang tumanggap ng hanggang 8,000 pasahero na
Malayo sa dating 2,500 lamang na pasahero na seating capacity nito dati. Nariyan din ang Curimaw Port Expansion and Restoration Project doon sa amin, sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga layunin ng mga proyektong ito ay ang higit na pagtibayin ang kapasidad ng Pantalan para sa operasyon ng mga cruise ship na lubos na makakatulong sa pagpalakas sa turismo ng bawat lalawigan. Sa Visayas naman, sinimulan na natin ang pagtatayo ng New Cebu International Container Port. Ang pantalang ito ay magpapabilis pa sa daloy ng mga kalakalan sa gitnang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan din natin, ipinapatupad ang Ormoc Port Expansion Project sa Leyte na inaasahang magbibigay ng dagdag na kapasidad para sa paggalaw ng mga tao at produkto sa Eastern Visayas naman. At dito po sa Mindanao, bukod sa Balinguan, mayroon ding Plaridel Port Expansion Improvement Project sa Misamis Occidental. Kasalukuyan natin itong ipinapatupad upang mapalakas ang inter-island connectivity sa region na ito. Ang lahat ng ito ay naglalayong mapaunlad ang ating mga pantalan at mapabuti ang karanasan ng bawat Pilipino. Higit sa pagiging daanan tungo sa mga sentro ng kalakalan, negosyo at turismo, ang mga pantalan ay isa ring mahalagang tulay tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Dito nagtatagpo ang mga tao. Dito dumadaan ang ating mga produkto. Dito nagkakaroon ng oportunidad ang mga kababayan nating maabot ang mas malawak na merkado para umasenso sa buhay. Kapag naisaayos natin ang ating mga pasilidad at infrastruktura, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, higit sa lahat, gaganda ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Mula Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao, tuloy-tuloy ang ating pagsulong. Mga kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturang may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit, hindi lang po ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantalan ang prioridad natin. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga ito upang masiguro na ligtas, matiwasay at maginhawa ang biyahe ng bawat pasahero. Kaya't pangalagaan natin ito dahil ang mga gusali, pasilidad at infrastruktura ay magtatagal lamang kung may malasakit ang mga gumagamit nito. Alam natin marami pang kailangan gawin upang matupad ang pangakong mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ngunit hindi naman tayo titigil. Unti-unti, tuloy-tuloy, makakarating tayo doon. Mga kababayan, ipagdiwang natin ang araw na ito. Isang makabuluhang hakbang pasulong para sa mas maginhawa, mas maayos, at mas maasahang biyahe para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang Balinguan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yan po ang isang kilos pampanguluhan, of course, sa panguna ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inauguration po ng Balinguan Port Expansion Project. Ano po, dyan sa Camiguin. Alright? Napakahalagang port project po nito, expansion port project, dahil nakikita po ito bilang gateway para sa mga travelers, para sa mga turista papunta ng Camiguin Island mula sa Misamis Oriental. So ibig sabihin yung mismong Balinguan Expansion Project ay nasa Misamis Oriental. Pero yung port project na yan, that will be a vital infrastructure para po makapagsilbi sa ating mga travelers. Meaning, pag sinabing travelers, it can be local or foreign. Papunta ng Camiguin Island. Nakapunta ka na ba ng Camiguin Island, Steph? Nakapunta ka na? Hindi pa po. Hindi pa.
Anong ginagawa ni Jerome? Ba't hindi ka pa dinadala sa Camiguin Island? Nako. Sige, ano. Alam mo ba na sa Camiguin malalasahan ang matatamis na lansones? Diba? Yan, si Tita Susan mo, mahilig sa lansones yan. Mahilig sa matamis yan. Basta matamis, gustong-gusto niyan. Ngayon, yung lansones, sabi nila, masasarap ang pag ang lansones ay galing o tumubo at galing na harvest sa Camiguin, napakasarap nung lansones, matamis, no? Sige. Pero ika nga, hindi lang naman makikinabang diyan ang Camiguin Island, kundi yung iba pang mga isla o mga lugar na pwedeng serbisyo ng tinatawag na ito ngang expanded na Balongoan Port Expansion Project. Kasama ng Pangulo doon sa naging inauguration, of course, si Department of Transportation Secretary Vince Dizon at si Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago. Okay, sige po. Alright. Ngayon, babalikan lang natin yung pinag-uusapan namin kanina ni Steph yung tungkol sa pagpanaw ni Pope Francis. Like I said, hindi lang naman ito sa Pilipinas, it concerns us globally. Sapagkat, alam mo ba, Steph, kung ilang mga Katoliko ang bumubuo ngayon sa buong mundo? How many? Nasa billion yan Mahigit sa 1.3 billion. Not million, but billion. Okay, 1.3 billion Catholic believers, no? Ang miyembro ng simbahang Katoliko, and it's spread all over the globe. So 1.3 billion ang malungkot, nagluluksa sa pagpanaw. Pero ika nga sabi nila, hindi dapat magtagal na bakante ang posisyon ng Santo Papa sa Vatican, ano? Kailangan may mahanap kaagad silang papalit kay Pope Francis. Kaya ngayon napag-alaman natin na sinimulan ng tawagin ng Vatican ang mga cardinal sa iba't ibang mga bansa. Okay? Kasi ang mga cardinals, sila yung may karapatang bumoto, yung mga active cardinals na bumoto. Pero merong isang regulation yan. Kapag ang isang cardinal ay 80 years old and above na, hindi na siya mandatory na bumoto. Okay? 80 years old and below lang. Bawa 81 hindi na pwede. Or 80 below lang ang pwede. Yung 80 and above hindi na pwede. Tinanong ko yan sa isang eksperto. Sabi niya kasi ang paniniwala ng simbahang Katoliko, yung 80 and above is already an advanced age para sa isang pare, ano, para sa isang cardinal. And baka maging kasi ang sabi niya, ang pamimili kasi pagboto, hindi boto kasi ang mangyayari diyan magbobotohan yung mga cardinal sa isang tinatawag na conclave, no, pagpupulong sila. Napaka-stressful daw niyan. Dahil hindi lang isang beses kayong boboto kasi kinakailangan dun sa bilang ng binubuo ng mga cardinals, two-thirds nun ay kailangan makuha para makapili ng bagong pope, no? So hindi lang one time mangyayari yan. Hangga't hindi nakukuha yung two-thirds vote, paulit-ulit ang botohan. So yung pag 80 years old na yung cardinal, mahihirapan na. So ang pinipili nila ngayon is mas bata na ng konti. So alright. So antabayan na natin yan kung sino ba ang susunod na Santo Papa. Okay. Pero may mga bulong-bulungan na kasi meron tayong isang cardinal dyan na matunog ang pangalan. Si Cardinal Tagle. Kilala mo ba si Cardinal Tagle? Siyempre. Sige. Kasi yung presence din niya kumbaga mataas din, no? Very visible siya Oo. At saka isa na rin siyang official dyan sa Vatican. Na-appoint nga siya ni Pope Francis. No? Pero nagsimula yung kanyang stint sa Vatican. Ibig sabihin, nagsimula yung kanyang stay at maging permanent resident sa Vatican, permanent official, panahon ni Pope Benedict. Yan. Si Pope Benedict naman nag-resign sa pagkapapa, pinalitan ngayon ni Pope Francis, no? Iyan, sige. So dalangin natin yung kapayapaan ng kaluluwa ni Pope Francis.
sabi ko nga kanina, nung nagtungo siya dito, 2 beses na eh. If I'm not mistaken, di ba? Yung una, natatanda mo yung Luneta. Nagpunta siya sa Luneta. Ang daming tao na nagpunta. Sabi nga nila, that was the biggest crowd assembled, no, in history. Sa history ng Vatican dito sa Pilipinas, no. Tapos sumunod yung itong sa Yolanda, no, yung sa Yolanda, binisita niya yung mga kababayan natin na sa lantaran ng Yolanda. Kaya malaking marka sa mga Pilipino yung kanyang presensya dito sa bansa. Okay? Sige. Sino bang sino pa bang mga inabutan mong Santo Papa bukod kay Pope Francis? Yung pinakamatagal Bukod kay ko Benedict, kasi si Pope Benedict pinalitan lang ni Pope Francis. Ang naalala ko lang mula kay Pope John Paul II Si Pope John Paul. Talagang malakas ang memory recall ni Pope John Paul II kasi talagang mahal na mahal din siya ng mga Pilipino, no? Si Pope John Paul. Sana nga makapili na tayo ng bagong Santo Papa, pero mahabang proseso rin ang pagdaraanan mula sa paghahanda ng labi ni Pope Francis sa libing na gagawin. Okay? Kasi talagang pagtutuunan ng pansin yan. And of course, hanggang sa burol niya hanggang sa libing. Pero isa sa mga kamangha-mangha dito sa desisyon ni Pope Francis, no? Kasi ang mantra niya is mercy and compassion. Yun ang mantra niya. Yun ang kanyang pinangahawakan. Mercy and compassion. Plus, ang sinusundan niyang order, no, sa religion, yung Jesuits. Pag sinabing Jesuits kasi, kasi iba-iba yan. Hindi ako expert sa religion, pero ang alam ko may Dominican, tsaka may Jesuits, di ba? Yung Jesuits kasi, they live piously. They live, yung talagang namumuhay sila ng simple. Hindi sila mahilig sa karangyaan, hindi sila mahilig sa mga material na bagay, no? Meron ngang kwento ang mga Jesuits daw, naghihiraman ng tsinelas. Ganun sila. Kung kinakailangan hindi bumili ng bago, hindi bibili yan, kundi maghihiraman sila. Ganun sila hindi mo masabing matipid, pero hindi sila ganun ka material. No, willing silang ma-share yung mga bagay sa iba, lalo na sa mga mahihirap. Yun ang sinusundang order ni Pope Francis, yung mga Jesuits. Kaya hindi kataka-taka na isa sa mga kahilingan niya bago siya mamatay, mailibing siya sa wooden casket. Wooden casket. Kasi yung mga naunang pope, ang balita ko, inililibing sa loob sa basilica. Tapos naka-metal casket. Hindi lang basta metal casket, merong glass and metal casket na 3 layers. Kita mo yan? Ang gusto ni Pope Francis, wooden casket lang. Tapos, hindi pa sa loob ng Vatican, kundi sa labas ng Vatican, doon sa isang simbahan sa Vatican. So, ganun siya ka-unique, ganun siya kakaiba kumpara sa ibang Santo Papa na ating nakagisnan. Okay? So, sana yung papalit sa kanya is equally as dedicated and faithful. Pero syempre, hindi mo naman matatawaran pag ang pumili ay ang mga kardinal. Di ba? May hope kaya si Cardinal Tagle? Kung sakasakali, kauna-unahang Filipino Pope. Kung maboboto si Cardinal Tagle, kauna-unahang Pope, Filipino na Pope sa Vatican. Okay, sige. Alright, pero syempre marami pa rin tayong dapat pag-usapan at talakayin bukod dito sa pagpanaw ng ating Pope Francis, sapagkat itong iba pang balita natin, lalabas pa rin tayo ng bansa. Okay? Sapagkat sa paglabas natin ng bansa, dadakuin natin yung sinapit ng isa nating kababayang overseas Filipino worker sa Taiwan. Tama ba? Hindi sa Taiwan, kundi sa Italy, sa Milan, Italy.
And I believe na interview natin sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko yung ating embassy sa Italy. Yes. Okay. At we're trying to get him para makakuha tayo ng karagdagang detalye, kaya lang unavailable siya at this point in time. Pero kukunin pa rin natin siya. We will try our best to get him dito sa Global na Tayo para malaman natin yung naging sitwasyon ng ating kababayan, 61-year-old Filipino, no? 61-year-old Filipino na Filipino helper ito na namatay sanhi ng ginawang pagnanakaw nung Sabado, nung mga nakalipas na araw. Iyan inanunsyo mismo ng ating Philippine Consulate General sa Milan, Italy, no? At batay sa report ng ating Philippine Consulate General sa Milan, yung 61-year-old Filipino helper ay namatay dahil sinakal, strangled to death nung magnanakaw o nung burglar na pumasok doon sa apartment nung employer ng Pilipino na isang Israeli. Malapit daw po dyan sa Parco Champon. Pero nahuli naman yung suspect, na-aresto naman yung suspect at nasa kamay na ng mga pulis. Ang ano natin dito is ngayon, that's why we're trying to get our Philippine Embassy in Italy or in Milan or consulate natin sa Milan para malaman natin kung ano ang susunod na mga hakbang ng ating consulate o embahada para dito sa yumao nating kapatid na OFW, 61 years old, na namatay sanhin ng strangulation dahil pinasok sila ng magnanakaw. Okay? For repatriation ba yung body, ano yung mga assistance na pwedeng ibigay. So we have to get them. Kaya lang unfortunately hindi tayo sinasagot o hindi para siguro ready o dahil sa time zone, time difference, nahihirapan mag-respond itong ating. Pero rest assured, malalaman at makokontak din natin ang ating embahada sa Italy. And of course, with that, we bring to a close another edition of Global na Tayo. Maraming salamat, Steph. Maraming salamat. May mensahe ka ba? Halimbawa, kung kaharap mo ngayon si Pope Francis, anong mensahe mo kay Pope Francis? Siguro yung magiging mensahe na lang is, kumbaga pasasalamat dahil naging simbolo siya ng hope. Hindi lang, syempre, ng mga Katoliko, kundi talaga ng sangkatauhan. Alam mo, isa sa mga katangi-tanging ginawa ni Santo Papa, Pope Francis, maraming bumabati ko sa kanya noon na binabago daw niya yung doktrina ng simbahang Katoliko. Bakit ko sinabing binabago yung doktrina? Dahil siya, winelcome niya yung mga miyembro ng LGBTQT. I-welcome na, ibig sabihin, welcome na pwede silang magsimba, pwede silang mag-communion, yung mga mag-asawang hiwalay na, separated o divorced, pwedeng mag-take ng communion kasi yung mga nauna na mga edicts masyadong mahigpit, no? Kapag ikaw LGBTQT, parang hindi ka pwede. Pag ikaw ay separated, parang hindi ka pwede. Lalo na pag ang pinag-uusapan ay yung mga European tsaka yung mga sa Vatican. No? So sa kanya, kasi nga ang hinahawakan niyang mantra is mercy and compassion. Kaya kaya ganun na lang yung pagbubukas niya ng pinto doon sa mga tinatawag na mga hindi masyadong napapansin, hindi nabibigyan ng kalinga, yung na isasantabi. No? So binubuksan niya yung pintuan ng simbahan para sa kanila. Kaya nga mayroon tinatawag mercy and compassion, no? Hindi naman sinasabi ni Pope Francis na okay lang maging ganito, okay lang yan ganyan. Hindi yon. Ang gusto niyang parating is ang simbahan ay bukas para sa mga taong gustong kumilala sa Panginoon, sa may kapal. Regardless kung ano man ang iyong paniniwala. Okay? Yung ano man ang nangyari sa inyo. Basta ang importante, bukas sa loob mo, tanggap mo na nagkasala ka at gusto mong bumalik sa fold ng pananampalataya mo. Yun ang para kay Pope Francis. And that made him, or that left a legacy na palagay ko mananatili lagi yun. Okay? Para sa kanya. At marami pa siyang ibang ginawa. Alright? At sa pamamagitan pong yan, tayo po'y magpipinid na ng ating edisyon ng Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform
ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakatuwang sa ating Master Control, ang hindi tumatandang si Miss Susan Aizon, dahil lagi nagtitina. And of course, ang ating mga kasama sa Wirecast, of course, si Hero na malungkot. Hindi ko alam kung ba't siya malungkot. And of course, si Erwin na nasa control ngayon ng ating live audio streaming. And of course, syempre, sa production side, si Mr. Jerome Toledo at si Stephanie Vicente na medyo nagkahiwalay ng ilang minuto lamang. Ilang minuto lamang, parang miss na nila ang isa't isa. Maraming salamat po. Thank you very much, Steph. Thank you very much. And of course, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakatuwang. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo, maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.